Hello mga dads! Welcome again to my channel, Mark TV. At sa araw nito, tatalakayin natin ay tungkol sa submeter. So kung naalala nyo or napanood nyo na yung video to, ito, yung submeter, paano mag-wiring at mag-install ng submeter. So sa video to mga dads, marami kasi nagtatanong sa akin, ano ba daw yung maganda o ano ba daw yung tama? Nauna ba daw yung breaker bago submeter o submeter bago yung breaker? So mga dads, kung gusto nyong malaman, subaybayin yung video to. Let's go! At ito na nga mga dads, so umpisahan natin siya sa poste namin mga dads. Sa mga iba, hindi pa nakalagay yung mga metro nila sa poste. Kami, alos na sa poste na lahat ng metro namin. Ngayon mga dads, una natin sasagutin yung pwede ba yung metro submeter muna bago breaker. So pwede po siya mga dads. Ang gagawin mo lang, magtatap ka dito sa mismong entrada mo mga dads. Ayan. So, ibig sabihin medyo mataas yung load na kailangan mo or depende pa rin sa wire or load na gagamitin mo mga dads. Usually, kapag magtatap ka dyan, ang pinaka-standard para sa akin mga dads na ginagamit is 5.5 hanggang 30 amperes na submeter at breaker mga dads. Ayun. So, pag nagtap ka dyan, ang advantage yan, mas maganda yung pasok ng kuryente mo. Kasi, kumbaga, yung pinaka main power mo, naghahati na sila, nag-split na. Dito naman, ang disadvantage lang, ayun po, magtatap ka ng live. So, hindi mo siya pwedeng patayin. Pero na lang siguro kung brownout, nagkataon magtatap ka na nag-brownout. Ayun, so pwede po siya noon. Magtatap ka dito, submeter, tapos breaker. Ayun. Ang kinaganda nun mga dad, yung submeter mo, kung nasa loob siya na ng bahay, nung nag-uupa o naglagay, ay hindi nila magagalaw kung hindi lang talaga mawawala ng power. Ibig sabihin, hindi nila madadaya. Pero na lang mga dads, kung yung nakatira ay electric siya, so kaya niya maglipat ng power or magtanggal ng power o mag-tap ng power na may live electricity or may power. Ayan. So maglipat pala ng wiring eh. So, ayun, pwede naman siyang mag-tap dyan. Tapos, breaker, submeter, tapos breaker ulit. Ayun. So, dito naman tayo sa isa. Pwede bang breaker muna, tapos submeter? So, dumako na tayo sa bahay namin mga dads ha. So, pagpasensyahan nyo na yung bahay namin, medyo maliit, saka marumi. Ayan, makalat. Siyempre, may mga chikiting tayo. Ito, papasok na tayo. So, ito po yung wire namin. Dumaan sa dyan. Ayun. So, dati wala pa kasing budget, kaya nga flexible lang yung ginamit ko. Ayan. Ayan po. Bili na po kayo. Sige, murang-mura lang. Ayan po, bili na kayo. Ayan. Ay, misis ko. Makabusangot na rin na naman. Ayan po. So, kadalasan mga dads, yung mga makikita mo sa mga bahay, yung mga magagandang bahay or medyo sosyaling bahay, makikita mo na meron silang panel. Ayan, so kung may budget ka, mas maganda ganun mga dads. Kahit 4x4 lang or 5x5, mas maganda mga dads. Ayun, so ito po yung breaker namin. Ayan. Charan, medyo mataas siya kasi wala na pong place kung ibababa ko. So, hindi ko na siya pinalubog. Malay mo, may mag-donate dyan, panel, o may lagay ko. Halimbawa na lang mga dads, imagine mo, meron kang panel dito na 3x3 o 4x4 na plug-in. Yun na lang, plug-in. So, usually sa mga bahay, plug-in yan. So, ngayon, gusto mo maglagay ng submeter. So, paano ba siyang wawiringin? Ayan po, napakagandang tanong yan. So, hindi ko na lahat na ilagay yung mga comment ng mga loading natin dyan, mga master dad, mga kadads. So, siguro, ito po, hindi ko na po may explain hindi ko na pala may papakita sa inyo kung paano, pero subukan kong i-drawing na lang mamaya. Ngayon, meron kang 4 na panel, ay isang panel, tapos meron siyang branches, 4. Main, 1, 2, 3, 4. Ngayon, yung main mo, yun ang galing sa poste, sa metro.
yung isa, pwede sa ilaw, pwede sa outlet. So, depende na lang siguro mga kadad. Sabihin na lang natin na, so mag-focus na lang tayo doon sa submeter. Halimbawa ako, ayan. Dito sa bahay namin, may sarili kaming kontador. Ayan, may gustong magpakabit ng submeter, nakiusap, ganyan-ganyan, ayan. So, pumayag naman ako. Ngayon, ang gagawin ko nun mga kadads, yung isang breaker ko, ilalaan ko para doon sa submeter. So, magtatap ako sa isang breaker ko, ibabakante ko, tapos tatakbo siya, papunta sa submeter, tapos lalabas yung load side ng submeter. Kahit di na siya mag-breaker pwede, pero pwede rin siya mag-breaker. Diba? Gusto niya mag-additional ng outlet, mag-additional ng ilaw. So, pwede niya nang patayin doon. Halimbawa, wala kami. O para hindi na makabala, pwede niya patayin doon para makapag-wiring siya. So, tapos, ang pinaka-advantage talaga nito para sa akin, kung nakatap siya sa panel mo, yung submeter, kapag hindi siya nakapagbayad, pwede mo patayin yung breaker. Ayun, so napakadali. Bayad. Walang pera. Patay. So, ganun na. Patay kagad. Ayan, hindi naman, pero parang ganun na rin yung purpose dun. So, usually yan sa mga, malalayong poste, di makapaglagay ng electrical o sariling kontador kasi malayong poste, malagi yung magagastos. So, usually, kapag gumastos ka ganun, mapapag-submeter ka, ayun, napakamahal. So, tapos, isa pa pala dito, makadad sa yun. Yung iba kasi, nagtataka sila, mababa lang yung nakukonsume nila kilowatt, pero mahal yung nasisingil nila kapag nakasubmeter. Ayun po. So, hindi ko naman po nila lahat, pero siguro, ganito na lang po. Kapag kasi nakasubmeter ka, usually, sa mga iba, lalo kung di mo kakilala, or nakiusap lang sa'yo, usually meron silang patong mga dads. Halimbawa, example, yung per kilowatt sa Aglas Electric, 13, 12, or something. So, ganun. Sabihin na natin 10 yan. Close na natin ng 10. Tapos, ang ginagawa nila, dinadagdagan nila, ginagawang 15, 20. So, depende na lang sa usapan. Siyempre, ikaw nagpalagay, or nakiusap na mag-submeter, nasa sa iyo kung papayag ka. Halimbawa ako, nakiusap ako. Halimbawa, ganito. Camera. Action! Pwede po ba makiusap? Pwede po makipag-submitter kasi ang mahal, ang layo po ng Ano? ang layo po kasi ng paglagyan ng mga So, kung magpapalagay ka sa akin, alam mo ba na tig 10 pesos per kilowatt lang, gagawin kong 20. Payag ka ba nun? hindi po pwede 15 na lang. 15? Sige, dahil bigay ko na lang sa yung 18. Gusto mo ba? Sige po. Ayun. So, pag pumayag siya ng ganun mga dads, maganda gumawa kayo ng kasulatan. Or kung magkakilala naman kayo, yan, total kilala ko naman siya kahit wala nang kasulatan. Ayan. So, ikaw, wag ka kung ikaw, sabi mo yun na pumayag ka, so expect mo na yung computation mo kung naka 10 kilowatt ka, times mo siya ng 10 kung sa regular price. Pero kung sa submeter, times 18 siya nun mga dads. So, ganun po. So, marami kasing nag-chat sa akin na ayun, bakit daw ang taas ng kilowatt niya? O hindi ako nagkakamali, 19 nata siya. Ayun, so hindi po kasi normal yon. So, akala niya may diferensya na yung wiring. So, mataas lang po talaga yung signal. So, nasa kasunduan naman yun. So, syempre, ayun, syempre nga naman, gumastos siya na magpalagay ng sarili niya. O, libo-libo, yung abala, biyahe, oras, pagod, siyempre, pera, yun. Siyempre, ako magpapalagay ka lang para bang So, depende pa rin. So, yun po. So, yun, sana naiintindihan niyo mga dads at maglalagay na lang ako ng diagram o sa bond paper o sa papel na sana masundan nyo. So, may dalawang klase, yung magtatap ka sa main or sa entrada. Pwedeng pagtap mo sa entrada, breaker, main, submeter, tapos breaker ulit. Pwede naman mag-tap ka doon sa sinasabi kong panel. Ito yung panel, kung kanina yung dinawin ko. Pwede yung isang breaker, ilaan mo para doon sa submeter.
So, kapag nilaan mo siya doon, pwede rin siyang mag-breaker uli doon. Pero usually, mas maganda para sa akin na dito sa panel mo, breaker, tapos submeter na. Kasi kapag binreaker mo, tapos breaker uli doon sa loob, tapos submeter, hindi ko naman nilalahat o wala naman siguro na kung nasa loob yung bahay, yung submeter, pwede niyang patayin yun or mag-tap sa breaker mo na hindi dadaan sa submeter yung consumo. At sa mga nagpapaservice pala sa akin sa malalayo, pasensya na kayo at hindi ko kayo napupuntahan. At sana, malay nyo, magka-service tayo. Baka naman, makapagbiyahe-biyahe na ako. So, nagko-commute lang kasi ako kapag malayo, mga dads. May mga pumapayag naman, meron hindi. So, additional ko na. So, para pahabahin na natin talaga itong video to. Ayun. So, mag-sample ko na itong bahay namin. Ayan. Kung mapapansin nyo, mga dads, isa lang yung breaker namin. 40 amperes. Number 8, yung 1 na nanggaling sa ano. Ngayon, pansinin mo, meron kaming aircon, TV, sa isang rep. Ayan. Ayan yung rep. Paano ko siya ni-wiring, mga dads? Kahit sabay-sabay sila, hindi naman kumukurap o kumikislap yung mga ilaw namin, tumatagal naman yung buhay. Kahit nagwe-welding ako, di mo na mararanasan ako muslap. Ayun, ang ginawa ko dyan, mga dads, doon sa main breaker natin, ito, wala pala tayong branches sa main breaker. So, sa main at branches breaker natin, ayan, ang ginawa ko dyan, kung number 8 yung nanggaling ko sa metro, yung nilabas ko dito sa load side, ito. Tapos, nag-junction box ako dito. Number 8 din ang nilabas ko. Ayan. So, siguro may idea na. Pero tutuloy na natin kasi hindi naman kasi lahat. So, ginawa ko, ini-explain ko to, mga dads, or sinishare ko kasi hindi naman lahat kaya bumili ng panel katulad ko. Ayan. So, nag-splice ako dito. Naglagay ako ng junction box dito. Then, yung supply ng outlet ko, sa mga outlet, sa mga ilaw, nag-tap ako dun sa number 8, then 3.5. Pinagsama-sama ko yung outlet. Tapos, yung sa ilaw, nag-tap din ako dun sa number 8. Tapos, pinagsama-sama ko yung ilaw. Then, sa aircon, nag-tap ako dyan. Tumakbo siya dito. Papunta dito. Ayun, sa taas. Ayan. May sarili din siyang linya. Ibig sabihin, sama ko na rin si rep. Nag-tap din ako dito. Tapos, nilagay ko doon sa rep. Ayan. So, ganun po yung ginawa ko. Hindi naman po sila nag-aagawan ng power. Kasi parang ang nangyari lang kung may panel ka, mga dads, para ka rin nag-splicing, nag-tap-tap ka lang. Pero dito kasi sa panel, mas magandang tingnan. Ito kasi, ginawa ko, nag-double junction box ako kasi medyo mahirap i-splice pag masyadong marami na. So, baka magka-lose contact. Pero ang ginawa ko, tulad po ng mga advice ko, ilalagyan ko po siya ng rubber tape kapag masyadong marami na para yung higpit niya, hindi po mag-loose. Ayun. Tapos, ayun po, kahit magsabay-sabay po namin silang ginagamit, hindi po kami nag-low voltage. So, nasa-short. Ayan. Kasi mapapasin nyo naman yan, mga dads, kapag yung outlet mo, mga ano mo, iisang wire lang na dinaanan. Minsan, pagpansin mo, kapag saksak mo, may ginamit ka, nag-welding ka, mapapasin mo, kukurap yung mga ilaw. Minsan, yung TV nyo, lalo na dati sa amin, sa matandang bahay, ayan, pag nanonood kami, nag-welding tatay ko, mapapasin mo yung TV namin parang nag-o-off siya, tapos basta yung mararamdaman mo na parang kumikistap din siya. Ayun. Halimbawa, mga dads, ito yung poste. Tapos ito yung mga metro. Ito naman yung transformer. Halimbawa, ito yung metro mo. Then, magta-tap siya doon. Ayan. So, then,
After nun, ito naman halimbawa yung bahay mo. Ayan, ganda ng bahay. Siyempre, lagyan natin ng pinto para di tayo makapasok. Then, halimbawa, ito yung panel mo, electric panel. So, 4 branch siya. Ay, 2x2. Ngayon, ito naman yung service entrance mo. Ayan. Siyempre, may wire dito. May wire dito. Then, ito, papasok nun dito. Ayun. Ito sila magtatap. Ngayon, ito, pupunta to sa panel mo. So, ito yung main branches to. Itong tatlo. Ngayon, meron pang kapitbahay dito. Ito yung si kapitbahay. Lagyan din natin ng pinto. Ngayon, gusto nyo mapag-submeter sa'yo, magpalagay ng submeter. Pwede siyang mag-tap dito. So, yung sinasabi na line muna bago electrical, submeter muna bago wire. Ay, breaker. Ayan po. Dito. So, ito yung submeter mo. Tapos, magta-tap na siya dito. Ayan. Ayan po yung first option natin. Yung second naman, mga kadads, to, mawawala to. Dito siya magtatap. Tatakbo siya, papunta doon. Papunta dito. Ayan. So, pwede siya maglagay ng sarili niyang breaker dito. Kung gusto niya, mga kadads. Ayan. So, sana naiintindihan ko. Medyo magalo yung pagkakadrawing ko. Ayan. Yun na po yung pinaka maganda kong drawing. So, mga kadads, sana may natutunan kayo sa video to. So, kung bago ka lamang sa aking channel, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. Sana nasagot ko yung mga nagtatanong sa akin paano maglagay ng submeter. So, see you in my next video. God bless!